What's important to me is matutuloy yung impeachment. Ha? And gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan. Oy, bago ang lahat, kaway-kaway nga pala dyan sa lahat ng mga OFW na bumoto na itong idol natin, Raffy Tulfo. Yung bumoto, yung humanap ng kaparaanan para makapunta ng embahada, para makabuto ng mga senator dyan sa Pilipinas. Palakpakan. Marami yata tayong nabudol Mukhang ginamit na yung mga OFW para makapwesto sa gobyerno Ha? Mukhang magkapatid talaga nga the Lovenders talaga Gusto talaga baluktutin baluktutin yung batas kasi yung batas nila ang masusunod. Palakpakan. Mukhang hindi yata nila narinig o nagpabingi-bingian lang ang sabi ng Korte Suprema na yung ginawang impeachment sa ating Vice Presidente na kahit zero balance ay talagang working Vice President pa rin. Nakalimutan yata nila na sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional yung ginawa na impeachment dyan sa Kongreso labang kay Vice President Sara Duterte, mga kois, mga gayas. Gusto pa nito sa Senate dyan daw ipa-impeach ang ating mukhang maraming ating nabudol mga OFW dyan. Kamay-kaway mga OFW yung naghaharap ng kaparaanan para makabuto, makapunta sa embahada, makaparehistro. Kaway-kaway. Pero tingnan nyo mga kois, mga gayas inatupag pa nila yung impeachment trial kay Duterte, kay Sara Duterte, kaysa bilyones, trilyones yung nawala ng pira sa kabanong gobyerno dyan sa flood control scandal na yan. Dapat ang unahin niya paimbestigahan yung dyan sa Kongreso, yung mga kasamahan niyang mga senador. Yung kasamahan niyang mga senador. Anong sabi ng Supreme Court? Hindi mo ba yun naririnig? Idol Raffy Tulfo. Ba't hindi mo unahin yung pag-imbestiga o pagalitan yung anak mo na gumastos doon sa Amerika ng isang gabi ng milyones sa alak lang? Kala kasi namin, nilagay ka namin, binuto ka namin bilang isang senador, especially mga OFW, kasi yung plataforma mo ay tungkol sa mga OFW. Anyari, kala kasi namin gagawa ka ng mabuti dyan sa Senado yan po mapapanood natin sa video ito. Kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without a further ado, let's begin. Pasok. To me is matutuloy impeachment. And gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. Ano yun? Before sa magkaroon ng hearing ng impeachment? Baka ibig mong sabihin bago mag-eleksyon sa 2028? May balak yata si Senador sa mataas na posisyon. Palakpakan si Senador. Kaway-kaway sa mga OFW dyan. Kala kasi namin talaga may gagawin tong mabuti dyan sa Senado. Hindi ko naman sinasabi na masama lahat ng ginagawa nito. Pero tungkol dito, tapos na sinabi na ng Korte Suprema unconstitutional yung ginagawa nila. Tapos gusto nyo pang baluktutin na naman yung batas natin.
Sige, patuloy natin. What's important to me is matutuloy yung impeachment. And gustong-gusto ko matuloy impeachment para Gustong-gusto. mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. May sabi. Mas maganda 'di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura. Before Binasura na nga eh. magkaroon ng hearing sa impeachment. In a unanimous decision Ayan. today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not So gusto nyo talagang magkapatid na baluktutin. Kasi mga boy, lobenders kayo eh. Gumagawa kayo ng sarili nyong plano, batas dyan sa Pilipinas. Yan naman talaga naririnig natin. Sino nakasubay? Siguro halos naman lahat tayo kasi idol natin to eh. Nasubaybayan natin to sa kanyang programa. Rafi Tulfo in Action. Pag tumatawag si Idol sa opisyal ng gobyerno, konsihal, kapitan, lispo, DNR, lahat-lahat, Coast Guard, gusto agad niya sagutin lahat. Lahat-lahat. Gusto niya siya yung masusunod. Palakpakan. Kaya ba yun din pala gusto niya dyan sa Senado? Kahit nalabag. Unconstitutional. Klarong-klaro. Klarong-klaro yan. Sabi ng Korte Suprema, mga koys. Tapos ngayon, babalagtutin na naman nila. Wow, palakpakan. Kakaiba tong magkapatid na Erwin at Rafi. Kakaiba. Kaya si Vin Tulfo, saludo sa iyo, sir. Galit na galit sa inyo eh. Kasi yung mga pinagagawa nyo daw dyan, mukhang salungat na sa inyong pinaglalaban sa mga Tulfo. Salungat na. Hindi na maganda. Pati daw yung ginawa ng pamangkin niya na naggasta ng pera sa inumin lang ng milyones. Kita mo, pati kapatid nyo. Hindi na nagustuhan yung mga pinagagawa nyo dyan sa Senado. Pagpatuloy natin. acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Following matters. In the case of Sara Duterte versus House of Representatives et al., Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. Ayan. Baluktutin nyo yan. Tignan natin kung sino yung makukulong. So may balak talaga itong Tulfo na to sa mataas na posisyon eh. Buong akala nila mananalo pa sila sa sunod na eleksyon. Mostly lang naman. Yung bumoto sa kanila is mga Duterte supporters. Especially yung mga OFW na mahal ni Tatay Digong. Biruin mo ito, nag-abstain po ito. Nung pinag-usapan, ang pagpauwi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Pilipinas. Hindi po ito bumoto. Nag-abstain po ito dahil gusto niya talaga na malalaman kung may sakit ba talaga yung matanda. Wow. Mukhang wala naman tong mga magulang na nag-edad ng 80 above. Di ba? May nanay po ito na matanda na rin. Balita ko, mukhang pumanaw na rin yata. Mukhang hindi niya ramdam yung magulang natin na may edad na. Hindi niya ramdam na pag 85, 80 plus,
Walang sakit, strong pa rin. Wow. Oh, yan sila ni Soto, nag-abstain. Buti pa si Erwin doon. Bumoto na papauwiin ang ating dating Pangulong Roa Duterte. Ito, ay nako. Kala ko talaga, binuto ko to. Kala ko talaga, makabayan talaga. Sa doon pa lang, pag-abstain niya, saan natin makikita yung makabayan ng ating idol? Idol natin to kasi pinapanood natin to araw-araw noon. Ay, kaya nga dyan nakadalawang termino nga pagka-Senado di ba? Kasi buong akala talaga natin mga OFW, may gagawin po itong maganda dyan sa Senado. Hindi ko naman sinabi lahat na pangit. Pero sa nakikita natin ngayon mukhang wala. Wala ng gobyernong matino dyan maliban lang sa City of Manila biruin mo, sa kanila na lahat. Ombudsman, ayan na, Remulla. At yung isang Remulla naman, andon, may nagrally kagabi. Andoon sa Forbes Park, binantayan. Binantayan si Tambi. Ayos, palakpakan. Mas marami pang nahuling mga rallyista na kulong kaysa yung mga darambong, magnanakaw dyan sa Kongreso at Senado, wala pang nakulong. Ganon sila mga koais. Sa panahon ni Tatay Digong, makaduterte itong mga to. Ang galing-galing. Kung saan yung agos, sasabay ang mga ito. Ngayon, kita natin kung ano talagang interest nito sa ating bayan mga kois. Wala, nga tayo. Kayo, mga OFW, bubuto pa ba kayo nito? Dyan sa Inquirer, nabasa ko sa mga komento dyan sa mga netizen na sabi nila, nako, hindi na ito makakaulit pa. Hindi na ito makakabudol pa. Yan po ba yung komento ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video ng ating idol mga kois, mga gayas palakpakan. At dahil mabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like